Nayanig ang buong kabisera ng Kyiv at ang malawak na kalangitan ng Ukraine matapos ang biglaang pagpapakawala ng Rusya ng malawakang opensiba na tuluyang nagpabagsak sa inaasahang kapayapaan. Sa gitna ng nagyayelong kadiliman, umalingaw-ngaw ang mga sirena bilang hudyat ng pagtatapos ng pansamantalang tigil putukan sa enerhiya. Ang mga sumunod na pagsabog ay hindi lamang simpleng palitan ng putok. Ito ay isang kalkuladong mensahe ng Kremlin na ang digmaan ay papasok sa isang mas marahas na yugto. Winasak ng mga missile na Iskander-M ang mga pangunahing target, kabilang ang isang kumpirmadong pagbuksa sa kinatatakutang HIMARS system na ibinigay ng Estados Unidos na nagdulot ng agarang pagkasawi ng tinatayang 10 sundalong Ukranyano. Ito ay isang direktang hamon sa kakayahan ng kanluran na protektahan ang kanilang mga alyado sa gitna ng tumitinding tunggalian. Ang nasabing pag-atake na isinagawa noong madaling araw gamit ang kombinasyon ng mga drone at 30 ballistic missile ay itinala bilang isa sa pinakamabigat na barrage sa kasaysayan ng sigalot sa loob ng iisang gabi. Mabilis na gumanti ang mga air defense system ng Ukraine sa Kyiv dakong alas 12:30 ng madaling araw, subalit ang dami at bilis ng mga proyektil ay sadyang dinisenyo upang lituhin at daigin ang kanilang mga depensa. Hindi lamang ang kabisera ang tinamaan, naramdaman din ang yanig sa mga estratehikong lungsod ng Kharkiv, Sumy, Dnipro at Zaporizhia. Ang mensahe ay malinaw, walang ligtas na lugar at ang infrastruktura ng Ukraine ay mananatiling hostage ng kapangyarihang panghimpapawid ng Rusya. Ang marahas na kaganapang ito ay nagmarka ng opisyal na pagtatapos ng inaasahang energy ceasefire o ang tigil putukan na nakatuon sana sa pagpreserba ng infrastruktura ng kuryente. Ayon sa mga ulat, ang administrasyon ni Pangulong Donald Trump ay nakipag-ugnayan sa Moscow upang hilingin ang paghinto ng mga pag-atake sa mga lungsod ng Ukraine dahil sa matinding lamig ng panahon na naglalagay sa mga sibilyan sa bingit ng kamatayan. Kinumpirma ni Dmitry Peskov, ang tagapagsalita ng Kremlin, na sumang-ayon ang Moscow sa mungkahing ito hanggang sa unang araw ng Enero upang bigyang daan ang mga negosasyon. Gayunpaman, ang katotohanan sa larangan ng digmaan ay nagpakita ng ibang mukha. Ang tigil putukan ay naging limitado lamang sa mga pasilidad ng kuryente sa likurang bahagi ng bansa, habang ang mga pasilidad sa frontlines ay nanatiling lehitimong target. Sa panahong ito ng relatibong katahimikan, binago ng Rusya ang kanilang taktika. Mula sa pagwasak ng mga grid ng kuryente, inilipat nila ang puwersa sa pagdurog sa mga sentro ng logistik at industriya. Ang mga riles ng tren sa Dnipropetrovsk na mahalaga sa pagsusuplay ng armas at pagkain ay tinamaan ng matinding bago pa man tuluyang natapos ang taon. Ang tanong na bumabagabag sa mga analista ay kung bakit pinili ng Rusya na muling paigtingin ang mga pag-atake sa ganoong kabilis na paraan. Ang sagot ay matatagpuan sa nabigong diplomasya. Ang mga nakatakdang pag-uusap sa pagitan ng mga delegasyon na dapat sana ay gaganapin sa Abu Dhabi sa United Arab Emirates ay biglaang ipinagpaliban. Bagamat ang opisyal na dahilan na ibinigay ni Pangulong Volodymyr Zelensky ay ang tumitinding tensyon sa gitnang silangan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos, maraming obserbador ang naniniwalang ito ay isang taktikal na dahilan lamang. Walang naitalang malaking operasyong militar sa pagitan ng Washington at Tehran sa mismong araw na iyon na maaaring maging balakid sa pagpupulong. Sa halip, lumalabas na ang pagpapaliban ay isang estratehikong hakbang ng Kyiv upang bumili ng oras. Ang mga negosasyon ay kasalukuyang nasa isang kritikal na yugto kung saan ang bawat panig ay naghahanap ng bentahe bago lumagda sa anumang kasunduan. Ang pag-atras o pagtanggi sa mga naunang itinakdang petsa ay isang klasikong taktika upang iwasan ang pagmumukhang mahina o desperado sa harap ng kalaban. Gayunpaman, ang tugon ng Rusya ay hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng apoy. Sa pamamagitan ng pagbuhos ng mga missile, ipinakita ng Moscow na handa silang itulak ang Ukraine sa pader kung hindi ito susunod sa kanilang mga kondisyon, partikular na ang usapin ng pag-atras ng mga puwersang Ukranyano mula sa rehiyon ng Donbas. Ang kawalan ng gesture of goodwill mula sa Kyiv ay sinagot ng brutalidad ng Kremlin na nagpapahiwatig na ang mga susunod na araw ay maaaring masaksihan ang mas matindi pang mga sagupaan bago magkaroon ng anumang tunay na pag-usad sa diplomasya. Habang nagliliyab ang silangang Europa, ang atensyon ng mundo ay sabay na hinihila patungo sa masalimuot na military chess na nagaganap sa gitnang silangan.
Ang administrasyon ni Trump ay nagpapatupad ng isang estratehiya na kung tawagin ng mga kritiko ay TACO o Trump Always Chickens Out, isang mapanuyang termino na tumutukoy sa estilo ng Pangulo na magbanta ng matindi, umatras, at muling makipagnegosasyon. Ngunit sa likod ng terminolohiyang ito ay isang mas malalim at mapanganib na laro ng kapangyarihan. Ang pananahimik ng Estados Unidos sa ilang mga pagkakataon ay hindi tanda ng kahinaan kundi isang paghahanda para sa isang mas malaking bigwas o isang mas paborableng kasunduan. May mga ulat na nagsasabing ang White House ay naghahanap ng tamang tiyempo para sa isang mabilis at matagumpay na operasyong militar laban sa Iran kung kinakailangan. Ngunit sa ngayon, ang prioridad ay ang diplomatikong pressure. Ipinahatid ng Washington sa Tehran sa pamamagitan ng mga lihim na kanal na bukas sila sa pakikipag-usap. Ang mga bansang tulad ng Turkey, Egypt at Qatar ay nagsisilbing mga tagapamagitan upang ayusin ang isang posibleng pagpupulong sa pagitan ng espesyal na sugo ng Amerika na si Steve Witkoff at ng mga matataas na opisyal ng Iran sa Ankara. Ito ay nagpapakita ng klasikong taktika ni Trump, ang paglikha ng krisis upang siya rin ang magresolba nito sa mga terminong pabor sa Amerika. Subalit hindi dapat magkamali ang sinuman na isipin na ang Estados Unidos ay tunay na umaatras. Bilang patunay ng kanilang determinasyon, inaprubahan ng Washington ang pagbebenta ng malakihang bulto ng armas na nagkakahalaga ng 15 at 7 bilyong dolyar sa Israel at Saudi Arabia. Ang hakbang na ito ay isang direktang banta sa Iran dahil ang dalawang bansang ito ang pangunahing karibal ng Tehran sa rehiyon. Sa pagpapalakas ng sandatahan ng mga kaaway ng Iran, pinipilit ng Amerika ang rehimeng Iranian na umupo sa hapagnegosasyon habang nakatutok ang baril sa kanilang sentido. Ang presensya ng aircraft carrier na USS Abraham Lincoln at ang mga kasamang barkong pandigma nito sa Persian Gulf ay nagsisilbing pisikal na paalala ng kakayahan ng Amerika na maglunsad ng preemptive strike o pag-ataking pampigil tulad ng ginawa nila sa mga pasilidad nuklear ng Iran noong nakaraang taon. Dito pumapasok ang mas malawak na implikasyon para sa seguridad ng Asya at Pasipiko. Ang China, na matagal nang nagmamasid sa galaw ng Amerika, ay hindi na lamang tahimik na manunood. Sa isang nakababahalang pagunlad, isiniwalat na ang Beijing ay nagbibigay ng detalyadong satellite intelligence sa Iran. Noong ika-30 ng nakaraang buwan, hayagang inilathala ng China ang mga high-resolution na larawan ng mga puwersang Amerikano sa rehiyon. Ipinakita ng mga imaheng ito ang pagdami ng mga KC-135 aerial refueling tanker sa Al Udeid Air Base sa Qatar na siyang pinakamalaking himpilan ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Bukod dito, namataan din ang mga bagong deployment ng mga Patriot Air Defense System sa paligid ng base. Ang aksyong ito ng China ay mayroong malalim na estratehikong kahulugan. Sa pagbibigay sa Iran ng kakayahang makita ang mata ng agila sa mga galaw ng Amerika, epektibong tinutulungan ng Beijing ang Tehran na maghanda para sa posibleng pag-atake o gumawa ng mga hakbang upang in-neutralize ang mga bentahe ng Estados Unidos. May mga hinala pa na sa tulong ng teknolohiya at paniktik mula sa China o Rusya, maaaring nahanap na ng Iran ang paraan upang guluhin o i-jam ang mga komunikasyon ng Starlink network na ginagamit upang kontrolin ang daloy ng impormasyon sa panahon ng mga kaguluhan. Ang layunin ng Beijing ay malinaw. Nais nitong magkaroon ang Iran ng sapat na kakayahan upang itali ang puwersa ng Amerika sa gitnang silangan, nang sa gayon ay mabawasan ang presyur ng Washington sa Indo-Pacific region. Ito ay isang klasikong halimbawa ng proxy deterrence kung saan ginagamit ng malalaking bansa ang mga rehiyonal na gulo upang pahinain ang isa't isa nang hindi direkta nagbabanggaan. Sa kabila ng mga ulat na ang Iran ay handang makipag-usap at sumasang-ayon sa pananaw na hindi sila dapat magkaroon ng sandatang nukleyar, ang sitwasyon ay nananatiling mabuway. Ang pahayag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na handa silang makipagkasundo kapalit ng pagtatanggal ng mga parusa ay maaaring tingnan bilang isang diplomatikong pagbubukas, ngunit maaari rin itong isang paraan ng pagbili ng oras. Nagbabala na si Trump na may masasamang bagay na mangyayari kung hindi magkakaroon ng kasunduan. Ang mga hinihingi ng Amerika at Israel kabilang ang paghinto sa pagpapayaman ng uranium, paglilimita sa mga ballistic missile,
At pagtigil sa suporta sa mga rebeldeng grupo ay mga kondisyong mahirap lunukin para sa isang bansang nagnanais na maging dominanteng puwersa sa rehiyon. Ang interplay ng mga kaganapang ito mula sa nagyayelong ektarya ng Ukraine kung saan naglalaban ang mga Iskander at HIMARS hanggang sa mainit na disyerto ng Arabia kung saan nagpapalitan ng banta at diplomasya ay nagpapakita ng isang mundo na nasa bingit ng malawakang pagbabago. Ang bawat missile na pinapakawalan sa Kiev ay may epekto sa presyo ng enerhiya sa buong mundo. Ang bawat barkong pandigma na naglalayag sa Persian Gulf ay may epekto sa kalakalang pandaigdig. At ang bawat piraso ng impormasyon na ibinabahagi ng China sa mga kalaban ng Amerika ay nagpapataas ng antas ng panganib para sa mga alyado ng Estados Unidos, kabilang na ang Pilipinas. Sa kasalukuyan, bumaba ang presyo ng langis ng 5% dahil sa mga senyales ng humihinang tensyon, ngunit ito ay isang mapanlinlang na kalmado. Ang panganib ng digmaan ay hindi pa tuluyang nawawala habang ang mga pangunahing manlalaro ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang mga posisyon. Ang estratehiya ng maximum pressure ni Trump ay sinusubok ng katatagan ng Iran at ng suporta ng China at Rusya. Ang resulta ng negosasyong ito ay magtatakda hindi lamang ng kinabukasan ng gitnang silangan kundi pati na rin ng kredibilidad ng kapangyarihang Amerikano sa mata ng mundo. Habang hinihintay natin ang susunod na kabanata ng mga tunggaliang ito, isang panibagong bagyo ang namumuo sa larangan ng impormasyon at politika. Ang paglabas ng milyon-milyong pahina ng mga dokumento na may kinalaman sa yumaong si Jeffrey Epstein ay nagbabadya ng isang kakaibang uri ng pagsabog hindi ng mga bomba, kundi ng mga reputasyon at mga lihim na maaaring yumanig sa pundasyon ng mga institusyong kanluranin. Ang mga pangalang nasasangkot ay hindi lamang mga ordinaryong individual, kundi mga haligi ng politika, negosyo at monarkiya. Ang koneksyon nito sa mga operasyon ng paniktik ng Rusya at ang implikasyon nito sa pambansang seguridad ng mga bansang sangkot ay tatalakayin natin ng detalyado sa susunod na bahagi ng ating pagsusuri. Dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating ulat. Manatiling nakatutok para sa pagpapatuloy ng pagsusuring ito. Kung ang mga pagsabog sa Kiev ay yumanig sa pisikal na infrastruktura ng Europa, ang paglabas naman ng tinaguriang Epstein Files ay nagdulot ng politikal na lindol na tumatama sa mismong pundasyon ng Washington, London at maging ng Moscow. Matapos ang ilang linggong pagkaantala, ang kagawaran ng hustisya ng Estados Unidos ay naglabas ng pinakamalawak na koleksyon ng mga dokumento hinggil sa yumaong sex offender na si Jeffrey Epstein. Ang 3 milyong pahina kasama ang libu-libong larawan at video ay hindi lamang talaan ng krimen. Ito ay isang mapa ng impluwensya na nagpapakita kung paano maaaring nakompromiso ang mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Ang kaganapang ito na isinagawa sa ilalim ng Transparency Act na nilagdaan ni Pangulong Trump ay naglalayong bigyang linaw ang network na nagtago sa mga krimeng ito sa loob ng mahabang panahon. Subalit ang lumalabas na naratibo ay higit pa sa iskandalo. Ito ay usapin ng pambansang seguridad at paniktik. Ang pinakanakababahalang anggulo na lumutang mula sa mga dokumento ay ang tinatawag na Russian connection. Ang mga arkibo ng email ay nagpapakita ng isang malalim at misteryosong ugnayan sa pagitan ni Epstein at ng mga matataas na opisyal ng Rusya, kabilang ang mga diskusyon tungkol sa pakikipagkita kay Vladimir Putin. Ang mga palitan ng mensahe ay naglalaman ng mga detalyeng nag-uugnay sa operasyon ni Epstein sa posibleng state-sponsored honey trap o isang patibong na ginagamitan ng seduksyon upang makakuha ng kompromat o blackmail material. Laban sa mga lider ng kanluran. Nabanggit sa mga dokumento na noong taong 2014 sa kasagsagan ng pag-aalsa sa Maidan at pagsakop ng Rusya sa Crimea, nakita ni Epstein ang kaguluhan sa Ukraine bilang isang pagkakataon. Ang ganitong uri ng pananalita ay karaniwang ginagamit ng mga ahente ng impluwensya o intelligence assets, hindi ng mga karaniwang negosyante. Ang teoryang ito ay lalong tumibay sa paglantad ng mga detalye tungkol kay Bill Gates, ang tagapagtatag ng Microsoft. Inilalarawan ng mga dokumento si Gates hindi bilang isang pilantropo, kundi bilang isang target ng blackmail. Lumalabas na nagkaroon ng ugnayan si Gates sa isang babaeng Ruso na ipinakilala ni Epstein isang insidente na di umano'y ginamit ni Epstein upang pilitin si Gates na sumali sa mga kahinahinalang pondo ng pamumuhunan.
Ang mga email na nagpapakita ng pagtatangka ni Gates na itago ang kanyang medikal na kondisyon at ang relasyon niya sa nasabing babae mula sa kanyang asawa ay nagpapakita kung gaano kadaling manipulahin ang mga taong may hawak ng sensitibong teknolohiya at impormasyon. Kung ang isang individual na kasing yaman at kasing impluensya ni Gates ay maaaring ma-blackmail, nagbubukas ito ng nakakatakot na posibilidad na ang mga desisyon ng mga lider ng teknolohiya at negosyo sa Amerika ay maaaring naiimpluwensyahan ng mga dayuhang aktor sa pamamagitan ng pamimilit. Hindi rin nakaligtas ang monarkiya ng Britanya sa hagupit ng mga rebelasyon. Ang dating prinsipe na si Andrew Duke ng York ay muling nalagay sa sentro ng kontrobersya. Sa kabila ng kanyang naunang pagtanggi na pinutol na niya ang ugnayan kay Epstein noong 2010, pinabulaanan ito ng mga bagong ebidensya. Ipinapakita ng mga email na nagpatuloy ang kanilang komunikasyon gamit ang mga codename at lihim na pag-uusap ilang taon matapos mahatulan si Epstein ng kasong prostitusyon. Ang pinakamabigat na dagok sa reputasyon ng monarkiya ay ang paglabas ng mga larawang nagpapakita ng mga kaganapan sa loob mismo ng Buckingham Palace na nagmumungkahi na ang seguridad at integridad ng sentro ng kapangyarihan ng Britanya ay napasok ng network ni Epstein. Ang ganitong uri ng security breach sa pinakamataas na antas ay nagpapahina sa imahe ng United Kingdom bilang isang matatag na haligi ng kanluraning alyansa. Sa larangan ng politika sa Amerika, ang epekto ng mga dokumento ay naging isang political boomerang para sa Partido Demokratiko. Marami ang umasa na ang paglabas ng mga file na ito ay magiging katapusan ng karerang politikal ni Donald Trump. Subalit, ang kabaligtaran ang nangyari. Bagamat nabanggit ang pangalan ni Trump ng mahigit 1,000 beses, nilinaw ng kagawaran ng hustisya at maging ng mga kritikal na media outlet tulad ng CNN na walang kredibleng ebidensya na naguugnay sa kanya sa mga krimen ni Epstein. Ang mga akusasyon ay lumabas na walang matibay na basehan at tila inilabas lamang noong mga nakaraang halalan upang sirain ang kanyang kredibilidad. Sa halip na si Trump, ang mga kilalang figura ng liberal na establishmento ang natamaan ng matindi. Ang pagsang-ayon ni Bill at Hillary Clinton na humarap sa pagdinig ng Kongreso matapos ang matagal na pagtanggi ay naghuhudyat ng pagbabago sa ihip ng hangin. Ang pagkadawit ng mga pangalan tulad ni Clinton at Gates ay nagbigay ng argumento sa kampo ng Republikano na ang tunay na korupsyon at pagkabulok ay nasa panig ng kanilang mga kalaban. Maging ang mundo ng teknolohiya at kalawakan ay hindi nakaligtas. Si Elon Musk, na ngayon ay isang mahalagang alyado sa politika, ay kinailangan ding depensahan ang kanyang sarili. Ang mga email na tumatalakay sa mga posibleng pagbisita sa isla ni Epstein at mga aralin sa martial arts ay ginagamit ngayon ng kanyang mga kritiko. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Musk ang anumang masamang gawain at iginiit na ito ay bahagi ng isang smear campaign o paninira dahil sa kanyang mga paninindigang politikal. Ang pagtutuon ng pansin kay Musk kasama ang iba pang opisyal ng administrasyon tulad ni Howard Lutnick ay nagpapakita na ang iskandalong ito ay gagamitin bilang sandata sa paparating na halalan sa Kongreso. Ito ay hindi na lamang tungkol sa hustisya para sa mga biktima. Ito ay naging instrumento ng paglipuksa sa mga kalaban sa politika. Ang kabuuan ng mga pangyayaring ito mula sa digmaan sa Ukraine, tensyon sa Iran, hanggang sa paglabas ng Epstein Files ay nagpipinta ng isang larawan ng isang kanluraning sibilisasyon na nasa ilalim ng matinding presyur, hindi lamang mula sa labas kundi mula rin sa loob. Ang kredibilidad ng mga institusyon ay gumuguho. Kapag ang mga lider ng industriya, politika, at monarkiya ay nakikitang sangkot sa mga karumal-dumal na gawain o madaling ma-blackmail na mga dayuhang kapangyarihan, nababawasan ang tiwala ng publiko sa sistema. Ito ay nagbibigay ng bentahe sa mga bansang tulad ng Rusya at China na matagal nang nagsusulong ng naratibo na ang demokrasya sa kanluran ay puno ng hipokrisya at korupsyon. Sa estratehikong pananaw, ang kaguluhang internal na ito sa Washington at London ay maaaring magpahina sa kanilang kakayahang tumugon sa mga krisis pandaigdig, habang abala ang Amerika sa pagliliti sa sarili nitong mga elite at paglilinis ng sarili nitong bakuran. Ang mga karibal nito ay patuloy sa pagpapalakas ng kanilang militar at impluensya. Ang sitwasyon sa Ukraine ay nananatiling kritikal.
at ang bawat araw na lumilipas na walang malinaw na direksyon mula sa isang nagkakaisang kanluran ay isang araw na pabor sa Moscow. Gayun din sa gitnang silangan, ang kawalan ng moral na awtoridad ay maaaring maging hadlang sa pagbuo ng mga koalisyon laban sa Iran. Ang hinaharap ay nananatiling hindi tiyak. Ang mga susunod na araw ay magiging kritikal habang hinihintay ng mundo kung mayroon pang mas malalaking pangalan na babagsak o kung ang mga negosasyon sa digmaan ay magbubunga ng kapayapaan. Ngunit isa ang malinaw. Ang mundo ay pumapasok sa isang yugto kung saan ang katotohanan ay nagiging sandata at ang mga lihim ng nakaraan ay may kakayahang baguhin ang takbo ng kasaysayan. Para sa mga bansa sa Asya, kabilang ang Pilipinas, ang leksyon ay ang kahalagahan ng pagiging mapagmatiyag at ang pag-unawa na sa likod ng mga opisyal na pahayag at diplomasya ay mayroong anino ng mga personal na interes at kahinaan na maaaring magdikta sa kapalaran ng mga nasyon. Dito nagtatapos ang ating espesyal na ulat. Ito ay isang paalala na sa modernong panahon, ang digmaan ay hindi lamang nilalabanan sa mga trinsera, kundi maging sa mga korte, sa mga server ng email at sa persepsyon ng publiko.